Nakuna ng CCTV ang bus ng Don Mariano Transit ilang saglit bago ito mahulog sa Skyway. Sa video makikita na may kabilisan ang takbo ng bus. Basa pa ang kalsada nang mangyari ang disgrasya. Nakunan din ng mga litrato ang bus pagkatapos itong mahulog. Nakapangingilabot ang mga imahe. Mula sa Taguig City, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, nandito nga ako ngayon sa tabi nitong bumagsak na Don Mariano bus sa Skyway kanina. At Mel, makikita nga natin halos mawala na sa forma itong bus na tila ba pinitpit na lata. At ayon nga sa pamunuan ng Skyway ay lumagpas umano sa itinakda nilang 80 kph itong Don Mariano bus. At sa pinakahuling talangan ng HPG, maabot na nga sa 18 ang patay habang 16 naman ang sugatan. Kabilang na nga dyan yung bus driver at narito ang aking report. Sa CCTV video na inilabas ng Skyway O&M Corporation, makikitang ordinary bus ng Don Mariano Transit habang tinatahak ang southbound lane ng elevated portion ng Skyway alas 5:10 sa madaling araw. Umuulan daw noon kaya basa ang kalsada. Patunay rito ang reflection ng sasakyan sa asfalto. Kitang-kita rin ang talsik ng tubig sa mga gulong ng bus. Ilang saglit lang, nagpreno ang nasa center lane na bus at tila gumegewang ito. Dire-diretso yan. Nagpreno, nag-swerve sa kaliwa, then swerve sa kanan, and then yung impact ng niyan, lumundag na sa ibabaw nito. Sa ibabaw ng parapet. Ayon sa President and CEO ng Skyway, malaki ang posibilidad lumagpas itinakda nilang 80 kph ang bus. Nakikita mo yung time time and the distance. Time and the distance traveled. So you can have a fair good idea of anong traveling speed ng sasakyan. A little even over 100 kph. Nasa 1 metro daw ang taas ng parapet wall at steel railings ng Skyway, pero ang railing lang daw ang may tama. Kung tinamaan niya sana yung parapet wall namin, then na-damage dapat. Na-damage yung parapet wall. Pero walang scar. Walang tama. Mga 24 meters yung nasira na railings namin And yung parapet wall, walang gasgas So, tumama siya. Maaaring tinamaan yung wheel guard, tapos tumalon. Kasi hindi siya, hindi lateral ang pag-ano niya doon sa parapet wall. Almost perpendicular yung... Ang Highway Patrol Group na siya nangunguna sa investigasyon ng aksidente sa kanilang mga sariling kuha matapos ang aksidente. Makikita ang malagim na sinapit ng mga biktima matapos ang aksidente. Ang bus, pisulang dinurog na lata. Ang mga biktima, kalulus-lunos ang sinapit. Kita pa ang mga naipit na pasahero sa nagkayupi-yuping bus sa kalsada. Nakunan pa ang mga labi ng mga pasahero. Mag-recommenda raw ang HPG sa LTO at Skyway. Baka dapat hindi na padaanin sa elevated portion ng Skyway ang mga pampasaherong bus. Definitely, mababawasan yung mga ganitong insidente, yung nahuhulog. Sa palagay namin, mababawasan yung insidente ng mga ganyan kung doon na lang talaga sila dadaan sa ilalim. Pag-aaralan daw ito ng pamunuan ng Skyway. Ayon sa HPG, magandang ideya rin daw kung may papatupad na magka-speed limiter ang mga pampasaherong sasakyan para kahit anong apak sa gas ng tsuper, hindi ito lalagpas sa itinakdang maximum speed. Base pa lang sa tala ng GMA News, ika-4 ng bus ng Don Mariano sa mga sasakyan na nahulog sa 16.4 km na Skyway sa loob lamang ng 7 taon. Ang Toll Regulatory Board o TRB nag-iimbestiga na rin sa insidente. Nakita raw nila na may pagkakahawig ang insidente ng pagkahulog ng bus na nangyari din nito lang July 2011 na nakunan din ng CCTV video. 3 nasawi sa insidente kabilang ang bus driver. Tinignan namin yung angulo siyempre ng ng road safety. At isa dun sa pumapasok sa namin, responsibility, i-revisit po natin yung design kung meron pong problema. So tinitrace po natin yung yung history ng kalsada, pati yung pag-maintain. Ilang insidente rin ng pagkahulog ng sasakyan mula sa Skyway ang naiulat ng GMA News. Noong January 2007, galing sa Skyway, bumagsak sa Pasay Road ang isang armored van na posible raw nawala ng kontrol. Patay ang isang sakay nito habang sugatan naman ang mga sakay ng isang kotseng nabagsakan ng van. October 2006, nalaglag din mula sa Skyway ang isang SUV matapos sumbukin umano ng isa pang sasakyan sa Skyway sa Magallanes. Bumagsak ang SUV sa isang jeep
kung saan isang pasahero nito ang namatay. Mel, ayon nga sa Skyway ay paigtingin nila yung kanilang vigilance laban sa speeding at Mel, sinabi nga nila sa atin na mula doon nung March 1, 2012 ay umaabot daw ng tinatayang 11,000 ang nahuli dahil sa speeding. Balik sa'yo, Mel. Pero iyan, so ano yung mga teoryang pinag-aaralan ng mga otoridad na bakit nagkagano, no? Bakit gumewang-gewang? Wala namang traffic, wala nga mga katabi, di ba iyan? Pero bakit daw nagkaganon? Ano mga theories? Mel, ang isa sa mga binabanggit ng Skyway, gayon din itong Highway Patrol Group, talagang maaring mabilis daw itong takbo nga ng nasabing bus. Umuulan, Mel, kaya naman madulas yung kalsada, kaya naman nung pumreno ito ay gumewang na ito, Mel, pakaliwa, sumunod pakanan, kaya naman maaring tumama rin daw yung gulong ito dun nga sa pinaka base nitong sinasabi nga na parang wall nila, no, yung concrete wall nila doon sa gilid ng Skyway, at maaring doon daw nag-bounce itong bus, kaya daw ito tumalon at bumagsak nga ng nasabing elevated area ng Skyway, Mel. May balita ba dun sa mga nasaktan na nasa ospital, iyan? Mel, yung mga nasaktan, patuloy pa rin silang ginagamo sa ospital. Yung driver nitong Don Mariano Bus, Mel, ang sinabi sa atin ng investigador mula sa HPG, siya raw ay nasa ICU pa rin at hindi pa nakakausap. Pero yung nadamay, yung nabagsakan na closed van, yung aluminum closed van, nakakausap na raw yung driver nito. Pero ang binabanggit lamang naman niya, dumadaan lamang daw siya doon sa area, sa at grade or doon sa service road. Kaya nung bumagsak nga ito, nabagsakan daw siya. Yung iba pang mga biktima ay patuloy pang ginagamot sa ospital, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.